Magandang umaga mga ka-Pinoy Chess. So ngayon, subukan naman nating i-review ang game ni Hans Niemann at ni Liang Awander. So, ang game na to ay Berlin Defense. Okay, tingnan natin yung nangyari. So, E4. Okay. E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Knight F6, Castle Kingside, then Knight takes E4. So, papunta na sa Berlin. Ang Konachi, ang isa sa mga pinakamakunat na na opening for black. Okay, Knight takes E4, D4. Okay. Atake ang bishop. Capture. So, ang purpose ni Niemann dito is binigay niya yung bishop pair in order for ang kapalit ay double para ma-double yung c-pawns ni Liang. Okay? Okay, D takes C6, then D takes E5. So atake dito sa kabayo. Kailangan umiwas sa iwas, Knight F5. So gusto na makipag queen trade din. And then wala na rin namang ibang di ba? Best move din pa rin talaga yung Knight F. At least nasa central square din. Okay, so exchange ng queen, exchange. So alam ni Niemann na double c-pawn, so may slight edge siya sa endgame. So nakipag queen trade na siya. So h3. So ang purpose ng move na to is may possible na na g4 later on kasi nga gusto mag-expand nito ni Niemann dito sa king side based yung decision niya dun sa number of pawns. So 1 2 3 1 2 3 4. So may chance na magkaroon ng pass pawn dito sa king side. So kailangan niya mag-expand dito sa king side later on. Okay. So at the same time control din dito. So para maiwasan din yung mga talon-talon ng kabayo diyan. Pero kasi usually pag nag-h3 parang hook din siya kapag binatuhan ng pawn. Pero okay lang kasi wala namang queen. And mahirap ma-realize din yun kasi kontrolado ng white tong So okay tong tirang ni Niemann. H3. So aral niya talaga yung engine H3 Bishop E8. Bishop E8. King E8. So iwas siya dito sa open D file. At the same time, gusto niyang gamitin tong open D file na to para sa rook niya. So later on, may possibility na ilagay ni Liang yung rook niya dyan para makontest tong open D file. Okay, Knight C3, develop na knight. Okay, H6. So ginaya niya yung So para maprotektahan tong G5 square para wala mga talon-talon ng kabayo dyan. Okay, Rook FD1, controlling the open file. Bishop E7. Dinevelop yung bishop. Okay, atake sa kabayo. Inatake na. So walang masyadong prospect yung kabayo na to, Dito wala. So ito lang ang only move, Knight H5, Knight H4. Then kain ng bishop, then King G2. Okay. So anong purpose ng King G2? Para pag na-open yung H-file, pwedeng maglagay ng rook dito. Tapos kung halimbawa wala na rin tong bishop dito, may rook dito. At least yung open file hindi ma-dominate. Kasi kung yung king nandito, tapos hindi niya, walang
Mado-dominate ng rook tong open file later on pagka halimbawang nagka-exchange dito ng pawn. So, okay lang din yung king move kasi wala na rin naman na yung queen. Para at least malapit na rin siya dito sa center. Para ma-support niya tong advance niya, pawn later on. Okay, bishop e7. So, bumalik lang kasi wala nang gagawin dito yung bishop eh. Baka magre-route pa to dito sa sa c5. Okay, nire-route yung kabayo, knight e2. Saan siya magandang Kasi, ba't hindi knight e4? Anong difference? Knight e4. Let's say pag knight e4. Okay lang naman okay din yung move na yon. So pero in this game ang tinira ni Niemann is knight e2. So h5. Okay, gusto niyang i-open to, no? Para ma-activate yung rook niya. Then depensa lang. Kasi nga pag halimbawa siyempre kain then malalamangan siya ng pawn. So kailangan niyang protectionan. F3 lang. Solid. Logical response para maprotektahan yung pawn. Okay, A5. So nag-shift si Liang ng ng plano niya. Dito naman siya sa queen side. Gusto niya mag-expand ng teritoryo. Okay. A4. So excellent move daw. So para agapan tong expansion niya dito sa queen side. So para pag pag nag B5 pwedeng i-trade. Okay. Rook A6, so novelty. Okay, binitawan ni Liang yung preparation niya kay Niemann. Never been played before. So anong purpose niya dito? Siguro dito, no? Rook B6 and then atake dito. Okay. Tingnan natin. Pero sa previous game, ang nangyari is nasa database is bishop E6, knight F4, G6, knight, kain yung bishop, kain, bishop E3, rook D8, C4, C5, then trade ng rooks, then rook D1, king E8, then sa position na to, panalo ang white. So, hindi yun ang tinira ni sinubukan niya to. Rook A6. Pero bukod sa Rook A6, ang mas okay daw na linya according sa strong computer engine ay F6. Anong purpose nito? Para magkaroon siya ng central control, para sirain para ma-eliminate tong pawn ni white na nasa sentro. Kasi currently hindi maka control nito yung Tsaka nasa teritoryo ng black. Okay. So, hindi yun na nangyari sa game. So, rook A6, knight F4. So, daw? Powerful move. Centralizing the... Bakit hindi knight D4? Hindi, kasi siyempre may rook ka. So, ayaw mong harangan ng sarili mong pyesa yung di ba? So, knight F4. Ang excellent move according to the strong computer engine. Yun din yung nakita ni Niemann. Sorry, lagi kong yung engine Niemann. Hindi dapat mali. Teka lang. Knight F4. So nakita niya yung ideal square para dito sa kabayo na to. And then meron din siyang dito, abang na kapag tumira yung bishop dyan, pwede niyang exchange tong knight sa bishop.
Para ang endgame nila na ngayon na matitira ay bishop sa bishop. So, may chance na ma-increase yung chance ng winning ng white. Kasi kung ito yung na-trade, tsaka to, opposite colored bishop. So, in an endgame, usually, opposite colored bishops, tabla. Knight F4, and then, so, kinain na dito. Kaya ng ng pawn, para ma-activate yung rook. Then, anong ginawa ni Niemann dito? Okay, H takes G4. Bakit hindi, F takes G4? Kasi, principle niya is, capture towards the center. Yun ang niya. Ang sinunod niya principle. Okay lang din naman ma-open to kasi may rook naman siya eh. Pwede niyang salubungin tong rook na yun. Hindi pa naman agad makakaswing tong rook. Kasi nandito pa yung pawn eh. So may time pa siya na no? May time pa siya na makarating agad doon. So C5. Ayun na. Pinuksan tong no? Gusto niya mag-battery doon, no? Para maka-shift na tong rook sa may possible na pwede niyang ilagay dito sa rook sa h6. Knight d5. Yun. Gusto na niyang kainin tong para ma-fork tong rook tsaka anong titira niya dyan. So bishop d8. Okay. Only move, no? Hindi pwede king kasi may mga discovered check ka dyan eh. Let's say, para lang sa no? For the sake of makita. Pag halimbawang nagbatil moves, taka lang. Okay, may ganito. So, ang gagawin niya? Wala, dali na yung rook. Kailangan niyang to. So batil moves siya, no? Sabi nga ng mga ibang kakilala ko dati na taga Carmona. Mahilig siyang magsalita ng mga pang-asar na moves. Kaya natutunan ko yung mga words niya dun eh. Batil, yung mga na. Although, hindi ko alam kung anong source ng na eh. Pero anyway. So, knight d5, bishop d8. Okay, so protektahan lang to, logical. Okay, bishop f4. Okay. Good move. Dinevelop yung bishop at the same time para the rook can see each other now. Tapos pwede nang dito, no? Pwede nang i-challenge yung active piece ni ni Liang dito sa sa H file. Okay. Rook E6. Anong purpose nito? Parang wala na rin naman siyang gagawin doon. Kasi dapat kasi ang rook sa half open file or open file, pero in this position wala masyado, no. Hindi pwede dito. Kasi may knight. Siguro ang plano niya is para siguro itulak to later on. Kailangan niyang i-dislodge alisin tong strong central knight kasi currently ang lakas ng kabayo. Rook E6. Rook H1. Okay, trade na ng para ma-challenge tong open file ni ni Liang. Teka. Rook G8. So kasi lugi siya sa exchanges pag kinain niya to, kain binigay niya kay Niemann yung open file, din may possibility pa na mga likot dito sa sa back rank ni Liang. Bishop G3. Okay, so anong purpose? Kukontinue yung plan to expand. So F4 then F5 para atakihin niya to, then sumikip yung bahay ni ni Liang. Yun ang purpose niya. Bishop D7. Okay, dinevelop yung bishop. So, para hindi agad atake dito, no, para then baka later on gusto niyang kontrolin yung long diagonal. Pero kasi may pa eh.
may kabayo pa dun. Okay, let's see. Ang preferred ni computer engine ay ayun, King D7. So bakit? Parang hindi hindi magandang tingnan kasi narangan mo yung sarili mong bishop. Bakit ganun ang niya? Yan. Yan ang difference ng engine sa human. So, hindi masyadong kahit GM, no, hindi kinonsider ni Liang yung ganyang Kasi kung titingnan mo at first glance parang, oy, ba't mo nilalagay dito sa open file? Parang nilalagay mo yung king mo sa kapahamakan eh. Pero anyway, according to the strong computer engine, yun ang best move. So, ang nangyari sa game ay Bishop D7. Then, C4. So, protektahan yung knight. Para in case na makapture to, halimbawa, ng bishop, at least may central control pa rin. B6. Nag-solid dito sa so, para lang ilagay lahat ng pawns niya sa same colored. Pero kasi, ba't hindi C6? Kung ako kasi, although I'm not a strong player, ang gusto kong alisin, hindi naman ako, ito kasi, bakit B6? Pag C6 kasi, okay ba C6? Teka. Okay. Okay naman daw. Good. Good move para maalis tong Kaso may ganito na, no? Kulong. Kulong, guess. Hindi. May kain. Okay. Okay din yung C6. So, pero ang suggestion ni, ang tinira sa game is B6. Although Bishop C6 yung, ang line na suggested ni engine. Pero syempre, hindi niya makakainin to. Ano lang to, abang. In case mawala na tong knight. Or baka ang hirap ng position ni ni Liang. Sa gitna kasi yung hari, hindi maganda sana yung king nandito para mas safe. Okay, king C6. So, B3. C6, ayun, nag C6 na. Inalis na yung Kasi napaka-powerful nung knight dito sa sa center. Ang daming key squares na na-control. Knight C3, so atras lang. So, magre-reroute yan dito sa center. Possible eyeing this D6 square. May possible na ma-check. So, pero ang gusto ko sanang plano dito, i-push to eh. Kaya natin ginawa ni Niemann. Bishop C7. So, ang threat ay kainin tong pawn. Kailangan rook A E1. Okay, develop ng ng rook dito at para ma-protectionan tong pawn currently na inaatake ng black. King D8. Okay, so doon na nga. Lilipat siya doon sa mas mas safe. Okay, atake. Rook H7. So, meron ding na concept na sa mga chess box, 'di ba, the rook belongs to the 7th rank. So, yun yung principle na consider siguro dito ni ni Niemann. At the same time, hindi maka-push agad din to, no? Kasi laglag tong pawn pagka ginawa niya. King C8. Okay. Lang, umalis lang ng from king side, nag-migrate siya sa sa king side. Rook E8 daw ang engine line. So, bakit?
Siguro for ma-replace tong kasi dito parang siguro gusto niyang ilagay yung bishop doon. Kasi currently walang masyadong magandang ano no. Square yung bishop. So yun ang ano gusto ni instead of king c8, ano daw dapat? Rook e8. Ito daw dapat ang move. So knight e4, so nag-central ano na no. Hindi para at first glance parang libre no. Pero hindi kasi laglagan tore. For example, kainin to. Kain, may discover check doon. Pag kain lang. So wala. Kahit saan ako dito, saan ako? Bawa dito lang. Lamang na ang ano. Lamang ako ng exchange. Or mas best daw is to para atake to. Okay, so hindi siya libre no. Hindi mo pwedeng kainin. So pag knight e4, anong tinira ng Niliang next? Okay, rook e7 lang. Lagyan niya na dito sa mas okay na square kasi para magkaroon ng function tong bishop. Knight f2. Okay. Mistake daw. Bad move according to the engine. Bakit ano ba dapat ang tira? Ang tira dapat daw na preferred ni strong computer engine ay rook. Instead na knight f2 ay rook h5. Okay, so sa game knight f2 and then f5. Okay, excellent no. May ano ako dito unpasan. Halimbawa kainin to. Blunder. Bakit? Kain yung rook. So hindi pwede. May wala pang nga pala no, na-dislocate yung communication ng bishop tsaka rook dito. So f5, so hindi pwedeng makain. Ang ganda sana no kung yung wala dito yung rook, yung yung kabayo. So f5, okay. Ang nito no. So according sa computer engine is a good move. Then anong threat niya dito? Siguro exchange na lang dito no para hindi mag-connect yung dalawang pawn na to. Kasi pag nag-connect, halimbawa naka dito, meron siyang protected pass pawn. Yun ang gusto niya itong magawa ni Liang dito. So G5. Okay. Ayaw niya exchange. Nag-control pa. Gusto niyang magkaroon ng space pa dito sa Nag-expand siya sa king side si Niemann. Rook F8. So, okay lang. So, ang purpose niya siguro is to i-push to para magkaroon ng space. Advantage sa space dito sa king side. Pero according sa ang best move daw is dapat bishop e6. Solid lang. Kasi paano anong next na step ni dito? Pag ginanon kasi parang okay, may protected pass pawn pero tong bishop niya nilimitahan ng sarili niyang pawns. 'Di ba? Tapos dito sa queen side puro nasa dark square pa, walang protected pa, 'di ba? Hindi alam kung paano siya magbe-breakthrough unless dito sa no, sa mga open lines. Pero wala saan siya mahirap. Talaga tong no, Berlin super kunat na opening.
So, bishop f4. Ang tinira ni Niemann. Bishop e8. Pero gusto niya atakehin tong ano. Pero, rook. Off din yung ganong ano eh. Plano. Yung plano niya dito, saan niya gustong bishop e6 ang ano dapat ang suggestion ni Engine. Bishop e8 siguro para maka-atake dito sa rook. Pero I doubt na para maalis na dito no sa maalis na tong rook dito sa kampo ng black. Okay. Rook h1. Okay, atras lang. Alam niya na nawala nang gagawin doon kapag ano eh. So niya siguro mag-battery dito sa ano sa open file. Pero wala pa ring ano no, wala akong nakikita na paano siya makaka-penetrate. Kahit pa mag-battery yung rook dito, let's say. Anong next? Paano siya magpo-progress, di ba? Okay, bishop g6, so doon na nga. According to the strong computer engine inaccuracy, dapat daw bishop f7, better choice. Ano lang siguro, instead na wala siyang gawin dito sa e8, dito na lang para bantayan to baka kasi pag-decide uli si Niemann na bumalik. Knight h3. Tanto po. Tanto. Siguro push na lang to para i-trade para yung knight dito later on ma-atake tong bishop. King g3 daw ang best move. Pero mahirap kasi intindihin talaga yung hindi nakita ni Niemann yan. Teka, mahirap intindihin yung engine eh. Teka, knight h3, rook d8. So yun ang nagsimula ang blunder. Bakit blunder? Pero ang dapat daw ang tira instead of rook d8 ay rook fe8 lang. So battery dito. So rook d8 blunder in comparison dun dapat sa rook fe8 kasi takihin niya na tong pawn na to, no? Wala na rin naman depensa, no? Ang attacker mo, tatlo. Dalawa lang yung defender. So, laglag tong pawn. So, yun nga talaga dapat ang best move. Kaso, in the game, rook d8. Then, tumira si Niemann ng e6. Ayun. Hindi niya nawala na yung chance niya na no? Hindi niya pwedeng kainin. Kasi kung yung rook kung yung rook nandito, kain lang. Wala, binigyan niya ng chance si Niemann. So, e6, clearly winning daw according to the strong computer engine. After e6. Completely winning. So, rook d4. So, atake dito sa bishop. So then, exchange ng bishop. Kain ng bishop. King g3. Bishop e8. Alis lang dito kasi siguro para ma-connect na tong maprotektahan to ng kapwa niya pawn. Nakita niya na rin kasi tong knight f4 paparating. Okay. Knight f4 b5. So wala na kasi siyang masyadong activity dito na pwedeng gawin sa king side, so mag-start siya ng activity dito sa queen side. A takes b5.
after nag-A takes B5, winning na panalo na si Niemann. Bakit? Hindi pwedeng kainin to kasi may let's say kain. May ganun, no? Obligado, no? May pa ako. Super winning. Tapos later on, siguro, pwede ako dito sa dark square. Wala naman siyang bishop na di ba? Na block. So, yun ang nangyari sa game. So, after B5, A takes B5, nag-resign si Nag-resign si Liang. Okay. Thank you po sa sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo yung video, please pa-support, please subscribe to my channel and follow this page, Pinoy Chess. Thank you. Bye.